Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sarili niyang bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya makagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Narinig natin sa ating ebanghelyo, sinabi, siya'y ayaw nilang kilanlin. Pero kung yung English, yung babasahin natin, ang nakalagay doon, they took offense on him. At yung word na offense, kung babalikan natin sa translation na Griego, ang ibig sabihin, eskandalon. At ang ibig sabihin ng eskandalon, batong katitisuran. Batong katitisuran. Ibig sabihin nito, kung i-apply sa buhay, ito yung mga bagay tungkol sa isang tao na magbibigay sa iyo ng krisis o ng duda. Kumbaga, yung mga bato na pwedeng ipukol sa iyo. O di kaya, yung mga kutsilyo na pwedeng isaksak sa iyo. In other words, ang iyong mga kahinaan. Kahinaan. At narinig natin sa ating ebanghelyo, ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. At bakit? Dahil kilala nila ang ating Panginoon. At ang tendency nating mga tao, pag kilala natin yung isang tao, pipiliin na lang natin kung ano yung mga gusto nating pakinggan na nanggagaling sa Kanya. Pipiliin na lang natin kung ano yung mga bagay na sinasabi niya na gusto nating paniwalaan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagtataka yung mga tao kasi kilala nila ang ating Panginoon. Pero dumating ang ating Panginoon sa kanila sa kanyang pagbabalik bilang nagtuturo, nagpapahayag ng mabuting balita. Nagtataka sila. Pero at the end, nireject nila ang ating Panginoon. Hindi nila kinilala. At bakit di nila kinilala? Dahil kilala nila siya. Unang-una,
taga Nazaret ang ating Panginoon. At yung mga taong taga Nazaret, yung lugar na yon ay tinuturing na lugar ng mga hindi mabubuting tao. Kaya nga, kung marerecall natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, si Natanael, nung ipinakilala na ng ibang apostol na nakita nila si Jesus, anong sabi niya? May manggagaling bang mabuti sa Nazaret? At alam nila na galing sa Nazaret ang ating Panginoon. And so, judgment agad. Baka hindi mabuti to. Pangalawa, hindi nila kinilala ang ating Panginoon dahil siya ay karpintero. At sino ba naman yung mga karpintero noon? Yung mga karpintero noon, itinuturing sila na may mababang katayuan sa buhay, mga mahihirap. And so, naka 2 points na ang ating Panginoon para hindi siya kilalanin. At syempre, hindi naman kilala yung pamilya ni Jose, Maria at Jesus nung mga panahon na yun. And so, sa pag-aakala ng mga kababayan niya na lubusan silang nakikilala o lubusan nilang nakikilala ang ating Panginoon, hindi nila siya kinilala bilang propeta. At, di ba, dito talaga makakarelate tayo. Kapag kakilala natin yung isang tao, pag alam natin yung kahinaan ng isang tao, madaling hindi makinig, madaling mag-reject, madaling pagsarhan ng pinto. Pero mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo at mga pagbasa, hindi natin pwedeng ikahon ang sino man. Hindi natin pwedeng limitahan ang sino man. Dahil yung kapwa natin, higit sila kesa sa ating paghuhusga. Yung kapwa natin, higit sila kaysa sa ating mga iniisip tungkol sa kanila. Kasi tayo mga tao, natural na natural sa atin, unang-una matigas talaga yung ulo natin. Pangalawa, natural na natural sa atin yung pagiging mahina natin. Pero despite and in spite of our weakness and hard-headedness, nandyan pa rin ang Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig natin, paulit-ulit na sinabi ng ating Panginoon, napakatigas ng ulo ng kanyang bayang Israel. Ayaw makinig. Pero kahit na gano'n, nagpadala ang Panginoon ng propeta. Sa makinig sila at sa hindi, nagpadala ang Panginoon ng propeta. Ganon din naman sa atin, mga kapatid, na kahit na gano'ng katigas ang ating mga ulo, kahit na gano'n tayo kapasaway, patuloy tayong nilalapitan ng Panginoon. Patuloy na nagpapadala ng propeta ang Panginoon. Kaya nga lang, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya lang, kapag ka nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa, lalo na pagkilala natin, minsan hindi natin sinasadya na bablock natin ang salita ng Diyos. Minsan hindi natin sinasadya na re-reject natin ang salita ng Diyos. Diba? Minsan, kapag ka kinokorek tayo, kapag ka tinatama tayo, kapag ka may pinapahayag sa ating mabuti, para tayo ay mapabuti, imbis na makinig tayo, imbis na gawin natin yung payo, dahil kilala natin yung nagsasalita, hindi na tayo nakikinig. Dahil kilala natin yung nagsasalita, madali siyang i-reject. Pero ang problema, hindi natin alam. Malay natin, baka naman sa Kanya nagsasalita ang Panginoon. Baka naman siya yung pinadala ng Panginoon para marinig natin ang salita ng Diyos. In the same way, kahit tayong mga tao, napakarupok, napakahina, tayo din naman ay sinusugo ng Diyos para maging propeta. At tayong lahat bilang binyagan ay nakikibahagi sa pagiging propeta ng ating Panginoon. Pero isinusugo tayo, pinapadala tayo sa ating kapwa, hindi bilang malakas,
Hindi bilang magaling, pero bilang isang mahina na nangangailangan din ng tulong. Kasi kung lakas lang natin, kung sa atin lang, wala naman talaga tayong magagawa. Kaya nga tignan natin yung halimbawa ni San Pablo. Si San Pablo nakagawa ng maraming komunidad, nakapagpahayag ng salita ng Diyos na ipakilala si Kristo sa marami. Pero ano yung sinasabi niya sa ikalawang pagbasa? Meron siyang kahinaan. Ano yung kahinaan niya? Hindi niya naman sinabi. Pero yung kahinaan na yun, yung nagpapaalala sa kanya ng grasya ng Diyos. Sinabi niya pa nga 3 beses. 3 beses hiniling niya sa Diyos na tanggalin ang kahinaan na yun. Meron ba tayong ganun? Kung titignan natin yung buhay natin, lahat tayo merong kahinaan. Pero kung susuriin natin, meron kaya tayong kahinaan na gusto nating ipatanggal sa Diyos? Naisip nyo na ba minsan na kung wala ako nitong kahinaan na to, siguro mas masaya ako? Siguro kung wala tong kahinaan na to, siguro mas makakasunod ako sa Diyos. Kung nararamdaman natin yan paminsan-minsan, una na yang naramdaman ni San Pablo. Pero anong sagot sa kanya ng Diyos? Tinanggal ba yung kahinaan niya? Hindi. Dahil sabi sa kanya ng Diyos, sapat na ang aking grasya para sa iyo. Kaya kahit mahina tayo mga kapatid, sinusugo tayo ng Diyos bilang propeta at sapat na ang Diyos. Dahil higit ang Diyos kaysa sa ating kahinaan. Higit ang Diyos kaysa sa ating kasalanan. Kaya ang mensahe sa ating ngayon ng ating mga pagbasa, unang-una, natural sa ating mga tao ang magkahon ng kapwa natin. Dahil tayong mga tao, natural sa atin ang pagiging mahina at matigas ang ulo. Pero pinapaalalahanan tayo, ang ating kapwa ay higit pa sa ating paghuhusga. Ang ating kapwa ay higit pa sa kanilang pagkakamali at kahinaan. Ganon din naman tayo. Ang ating Diyos ay higit sa ating kahinaan at kasalanan. Kaya nga sa kabila ng ating pagiging mahina at makasalanan, sinusugo tayo ng Diyos para maging propeta sa ating kapwa. Dahil kahit mahina tayo, kahit makasalanan tayo, kahit marupok tayo, mas malakas ang Panginoon. Mas malaki ang pagmamahal ng ating Panginoon kaysa ating kasalanan, kaysa ating kahinaan. Amen.